Nagbabaga ang init ng hapon sa gilid ng Quiapo Church. Kumukulo ang kalsada sa dami ng tao, jeepney, at alingasngas ng Maynila. Pinagpapawisan na si Clara habang inaayos ang mga kwintas at bracelet na nakalatag sa kanyang maliit na mesa. Pinunasan niya ang noo gamit ang panyo at pilit nang umingiti sa isang customer na nasa harapan niya. "Maganda to ate, 3 for 100 lang." Ani niya habang hawak ang 3 mahikintab na kwintas. Tumango ang babae at nagbilang ng barya. Nang makita yon, senyas na yon para sa kanya. Kinuha niya ang plastik at pinasok doon ang paninda. Nakangiti niyang inabot ang binili nito. Ngunit gano'n na lang ang pagkagulat niya nang bigla na lang magsigawan ng mga tao. "Hala, may baril! Magsitakbo kayo, dali!" Agad na napalingon si Clara sa pinagmulan ng ingay. Doon nakita niya ang 3 lalaking armado ang sumulpot mula sa isang itim na SUV. Nagsisigawan ang mga tao at halos lahat na ay nagkagulo. Rinig pa ang pagmumura ng jeepney driver sa unahan at binangga ang isang tricycle para makaiwas. Nagtakbuhan din ang ibang mga vendor, kaya iniwan ang paninda ng mga ito. Natigilan ng ilang segundo ang dalaga. Malakas na kumakabog ang dibdib niya pero hindi siya makaalis. Mabilis na sinalikop niya ang mga paninda sa mesa. Sayang ang puhunan. Sayang. Ang lahat ng yun para sa kinabukasan. Ngunit, gano'n na lang ang gulat niya sa sumunod na nangyari. Isang matangkad na lalaki ang lumitaw mula sa gilid ng kalsada. Mukhang may tama ng bala sa balikat. Duguan ang suot nitong coat. Mukhang tumatakbo ito at diretsong sinalpok ang mesa niya. Dahil doon tuloy, nagtalsika ng bracelet at natumba ang mesa. "Aray!" Sigaw ni Clara na nanginginig sa gulat. Agad na bumagsak ang lalaki sa harap niya. Habol ang hininga. Nang tumingala ito, doon nagtagpo ang kanilang mga mata. Maputi ito. Mukhang may lahi, matangos ang ilong. Kahit duguan ito, hindi nawala ang aura ng kapangyarihan dito. Para itong isang karakter sa isang high-end na pelikula. Cold, mysterious, and dangerous. "Please, don't let them find me." Bulong ng lalaki. "Ha? Sino ka ba?" Nanginginig na tanong niya. Nangingilid na ang luha niya sa takot. "Bakit dito ka pa napunta?" Mabilis na bumaling siya sa paligid. Papalapit na ang mga armadong lalaki. Tumigil ang mga ito sa malapit. Inaamoy ang hangin na parang mga asong ulol. "Nasaan siya? Nakita niyo ba?" Napakapit si Clara sa tela ng damit ng lalaki. Hindi niya alam kung ano nagtulak sa kanya. Pero kumilos siya. Mabilis na tumayo siya bago itinayo ang lalaki at inalalayan nito. "Bilisan mo! Halika!" Pabulong na sabi niya. "Saan tayo pupunta?" Mahina ang tinig nito. "Sa impyerno kung di ka tatahimik." Mariing sagot niya pa rito. Hinila niya ang lalaki papasok sa isang eskinita sa gilid ng simbahan. Nakailang liko pa sila bago dumaan sa basang kalsada sa tabi ng ilog na amoy imburnal. Nang matiyak niyang wala nang sumusunod, hinila niya ito sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Boarding house yun. Maliit, mainit, at luma. Pero alam niya na kahit paano iligtas. Binuksan niya ang pinto gamit ang susi sa bulsa. At hindi na siya nag-isip pa na pinapasok niya ang estranghero sa tinutuluyan niya. Umupo ito sa sahig. Hinila ang sarili papalapit sa pader. "Sandali lang, kukuha ko ng first aid kit." Agad na pumasok siya sa kanyang maliit na silid. Amoy pawis, sabon, at luma ng foam ang makikita sa loob. Kinuha niya ang maliit na kahon sa ilalim ng kama at bumalik sa sala. Nilinis niya ang sugat ng lalaki. Nakita naman niya na napapangiwi ito sa sakit, pero hindi naman umangal. "Masakit? Pwestisin mo. Ginala mo yung pwesto ko. Baka mawalan pa ako ng paninda." Pagtataray niya dito. "Sorry." Bulong nito. "May pangalan ka ba o Mr. Stranger na lang ay tawag ko sa'yo?"
Tumingin ito sa kanya gamit ang matalim na mga mata. Kyle de Vera. Natigilan siya sa narinig at ginagawa. Kyle de Vera? Bakit pamilyar ang pangalan yun sa kanya? Napatingin naman siya sa mukha ng lalaki. Tumingkad ang kutis nito sa ilalim ng ilaw. Malinis ang hiwa ng buhok. Mamahalin ang relo na kahit may bahid ng dugo, maganda pa rin sa mata. Naobserbahan niya at isa lang ang pumasok sa isip niya. Ikaw! Ikaw yung bilyonaryo nasa balita noong isang araw. CEO ng De Vera Holdings? Agad na paatras siya sa realization. Anong ginagawa mo dito? Anong kinalaman mo sa mga lalaking may baril at habulan kanina? Bahagya namang tumingin si Kyle sa kanya, ngunit nanatili ang katahimikan nito. There's someone trying to kill me. Yung mga taong dapat nagtatrabaho para sa akin, sila mismo ang tumraidor sa akin. Talagang damay pa ako, no? Bulalas niya. You can go if you want. I won't force you to stay. Ha? Lugar ko to. Dito ako nakatira. Pangangatwiran niya. Pero matapos yun, hindi na siya gumalaw. Tumitig siya sa dugo ang balikat nito. Sunod, tumingin siya sa pagod na mata nito. Sa takot na pilit itong tinatago, nahalatang halata naman niya sa mga oras na yon. Napalunok siya bago umupo sa harap nito. Anong kailangan mo? I don't know, but thank you sa pagtulong. Nabosesa niya ang pagiging sinsero ng boses ng lalaki. Kaya kahit medyo hesitant siya, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Baka pagsisihan ko pa to bukas. Umiling naman ito. Sana hindi. Natahimik silang dalawa. Napagtanto na lang niya na umuulan na sa labas. Kumukulog. Pero sa gitna ng katahimikan na yon, may gumapang nakakaiba sa dibdib niya. Hindi niya maintindihan. Ang lalaking ito, na hindi naman niya lubos kilala, ay nakikita niya sa mga mata nito ang desperasyon, ang takot, ang pangungulila. At sa kabila ng naguguluhang isip, may parte sa kanya na gustong alagaan ito. Hindi lang dahil kailangan, kundi dahil sa hindi may paliwanag na dahilan. Parang minarkahan siya ng tadhana. Ayusin ko lang yung kama. Kung ayos lang sa'yo na mahiga sa lumang kutsyon. Huwag kang mag-alala. Malinis naman yung hihigaan mo. Aniya bago tumayo. Saan ka magsisleep? Gusto niyang umisi sa Taglish nitong salita. Pero pinigilan niya ang sarili. Kahit saan. Huminga muna siya bago naglakad patungo sa kama niya. Thank you. Clara. Pangalan ko, Clara Ortega. Pagpapakilala niya dito, bago siya naglabas ng bagong kumot. Thank you so much, Clara. You saved my life. Alam niyang may kakaiba sa boses nito. Habang binabanggit nito ang pangalan niya, na naging dahilan ng pag-akyat ng kuryente sa kanyang sistema. Sumisikat na ang araw sa lumang bintana. Pumapasok ang sinag sa maliit na silid kung saan nakahiga ang binata sa maliit na kama. Tulog na tulog pa ito. Pero hindi mapanatag ang ekspresyon sa muka. Kumikibot ang mga pilik mata na tila pa parang binabangungot. Tahimik naman si Clara habang pinupunasan ng mesa. Nakaipit sa ilalim ng kanyang braso ang diaryong binili niya kanina habang bumibili ng pandesal. Hindi na siya nakatiis pa, agad niya inilapag ang basang trapo bago niya binuklat ang pahina ng balita. At muling binalikan ang headline na kanina pa umiikot sa isip niya. De Vera Holdings CEO missing? Betrayal inside the empire. Napalanok ang dalaga at tinignan ng lalaki na ngayon ay nasa kanyang lumang bahay, na may bendas sa balikat at nakahiga sa kanyang kama. Walang duda, ito nga si Kyle de Vera. Hindi lang pala ito basta-bastang mayaman. Isa rin ito sa pinaka-maimpluwensyang tao sa buong bansa. Hindi niya alam pero bumigat ang dibdib niya. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang iwan ang lahat. Ang lalaking ito, ang gulo, ang posibleng panganib.
Hindi siya bahagi ng mundo ni Kyle. Hindi siya mayaman. Hindi siya sanay sa karahasang ginagalawan ng may mga kapangyarihan. Kinuha niya ang pandesal at lumapit sa lalaki na napansin niyang nagising na. Gandang umaga. Bati niya na may pilit ng ngiti. Dahan-dahan naman na tumingin si Kyle sa kanya. Matigas pa rin ang mga mata nito pero may bakas ng pasasalamat. What time is it? 8:00. Buti gising ka na. Tuyo lang ang ulam pero may pandesal ako ngayon. Umupo rin ang binata at bahagya pa itong napangiwi. Sa sakit siguro ng natamo nitong sugat. Kinuha nito ang isang piraso ng tinapay at tumango. Salamat. Hindi na siya nagsalita pa. Pinanood na lang niya ang binata na tahimik habang kumakain. Pero halatang may malalim na iniisip. Nakagat niya ang sariling labi. Hindi na siya nakatiis. Ikaw nga talaga si Caldevera, no? Diretso itong tumingin sa kanya. Yes. CEO ng Devera Holdings. Bilyonaryo. Palagi ka pa nasa balita. Tapos ngayon, nandito ka sa maliit kong kwarto, sugatan, at tinatago ko sa mga taong gustong pumatay sa'yo. Tumango naman ito. Bakit? Ano nangyari? Napabuntong hininga ang binata bago nito ibaling ang tingin sa pader na may lumang kalendaryo. The people I trust the most. Sila mismo nagtangka sa buhay ko. Nanigas ang katawan ni Clara. Hindi niya alam kung anong mas nakakatakot. Ang impormasyong nalalaman niya ngayon o ang kalmadong paraan ng pagkukwento ni Kyle. He's my friend since college. I trusted him with my company. We were also business partners, so I trusted him so much. Pero habang palaki ng palaki ang Devera Holdings, unti-unti ko napapansin na ginagawa niya. Hindi siya makarelate dito. Wala naman kasi siyang matalik na kaibigan na pwedeng maging business partner. Isa pa, kung sakaling sa kanya mangyayari yon, baka mabaliw siya. Buong buhay niya, pinapangarap niya maging mayaman. Na makaalis sa lumang tinutuluyan niya, na tumigil na siya sa pagbebenta ng kwintas at bracelet. Kung sakali nayayaman siya at tatraydo rin lang, baka hindi niya yun kayanin. Bakit ginawa niya yun? He wants it all. The power, the connections, all of it. Gusto niya ako mawalan ng pangalan para siya ang umangat. Hindi naman siya umimik agad. Napaupo lang siya sa silya habang hawak pa rin ang tasa ng kape na halos wala ng init. Pwede kitang palayasin ngayon. Pwede kitang itapon sa labas at hindi ko na kailangan madamay sa gulo mo. Napalingon ang binata sa kanya pero walang bahid ng pagtanggi dito. Oo, pwede mo gawin yun. Pero bakit? Bakit hindi ko magawa? Hindi sumagot si Kyle. Sa halip tinignan lang siya nito na parang binabasa ang kaluluwa niya. Hindi ito humingi ng awa. Hindi rin ito nagyayabang. Tahimik lang siya habang tinatapik ang lamesa. Pero ramdam niyang kumakabog ang puso niya. Gusto niyang tumakbo palayo. Pero habang tinitignan niya si Kyle, hindi niya alam kung ano ang kumukontra sa kanya na gawin yon. Di ko alam kung sira ulo ako, medyo martir lang. Ewan ko ba? Pero hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang kita, no? Konsensya ko pa yan. Hindi nagsalita ang binata. Umiwas lang ito ng tingin. Bago hinawakan ang baso ng tubig at uminom. You know that it's dangerous, right? Nagkibit-balikat lang siya. At some point, naintindihan ko kung bakit ganid yung friend mo. Pero hindi naman ma-justify ng ginagawa niya sa'yo yung mga plano niya sa buhay. Hindi halata pero ambisyosa din ako, no? Kung totoo ang sinasabi mo, siguro nga, nakakapagpabago ng ugali ang pagiging uhaw sa kapangyarihan. Umiwas siya ng tingin dito bago uminom ng kape. Isa pa, may prinsipyo ako. Hindi man halata. Nadawit na rin naman ako simula nung tulungan kita. Di ganun pa rin yung ending. You don't even know me. Bulong ni Kyle. Pero salamat sa pagtitiwala at paninindigan. Napangiwi siya bago inabot dito ang isang pandesal. Kumain ka na lang para magkaroon ka ng lakas. Sa kanto panigigib ng tubig si Clara. Wala rin naman kasing sariling gripo yung tinutuluyan niya. Kinailangan niya pang magbalik ng 2 galon. Bit-bit ang 2, napansin niya ang pamilyar na boses mula sa silid.
What it's called? Where's the hot shower? Pumasok si Clara sa silid habang pinipigilan ng tawa. Nakaupo si Kyle sa gilid ng kama na nakapantulog pa rin at hawak ang maliit na towel na parang hindi nito alam kung saan yun gagamitin. Kung gusto mo ng hot shower, umarkila ka ng kondo. Dito sa Maynila, ang pagligo minsan pahirapan pa. Ang dami kayo nag-iigib ng tubig, mahirap kayo makisingit, no? Kitang-kita naman niyang napangiwi ito. Pati ba naman sa banyo, survival mode? Welcome to my life! Sagot niya, habang kinukuhang muli ang timba para punuin ng tubig. Sige na, maligo ka na, mabaho ka na rin. Mukhang hindi ka na bilyonaryo. Huminga ng malalim ang binata at tumayo. Dahan-dahan itong pumasok sa banyo habang iniiwasan ng lumang kurtina na halos mapunit sa tuyo. Napansin niya na tumitig muna ito sa baldeng may tubig. Bago kinagat ang labi. Hindi na nakatiis ang dalaga at bahagya siyang napahagikik. Okay lang yan, Mr. CEO. Tubig pa lang yan, mamaya isasalang kita sa lutong sardinas. Can you kill me now? Sagot ni Kyle mula sa banyo. Habang naliligo ang binata, kinuha niya ang cellphone niya. Binuksan niya ang browser at nag-search. Kyle De Vera. Lumabas agad ang mga articles. Ang mga litrato nito habang suot ang navy blue suit kasama mga board of directors ng De Vera Holdings. Isa pang larawan habang pababa ito ng private jet. Isa pa habang nasa charity event kaharap ang artista at politiko. Natulala si Clara. CEO, 32 years old. Sumunod sa yapak ng ama. Nagtapos sa Harvard. May sariling yate. May mansyon sa Tagaytay at Forbes Park. Wala pang asawa. Pero may rumored girlfriend na isang fashion model. Lalo siyang napatitig sa isang larawan. Nandoon si Kyle. Nakangiti habang hawak ang baso ng mamahaling alak. Malayo sa itsura nito ngayon na pagod, may bendas sa balikat. Naliligo gamit ang tabo niya noong isang taon niya pa binili. Tinignan niya ang lumang bintana. Nandoon pa rin ang araw, pero malamlam na. Parang humihina ang liwanag habang lumalalim ang pagkakaiba ng mundo nila. Nang bumukas ang pinto ng banyo, lumabas doon ang binata na basang-basa ang buhok at nakasuot ng lumang t-shirt na binigay niya. Mas malaki yun sa kanya, pero saktong-sakto sa binata. Wala bang tuyo? Tanong nito habang pinupunasan ng buhok gamit ang tuwalya. May tuyo sa labas, pero ang ulam natin, instant noodles. Akala ko sardinas. But either way, it's fantastic. At least hindi ako mamamatay sa gutom. Di naman kita ginugutom dito eh. Pangangatwiran niya sa lalaki. Umupo si Kyle sa mesa habang siya naman nagpakulunan ng tubig. Tahimik ang paligid, ni walang TV o background music sa kapitbahay. Kahit papaano, nakapagtataka ang katahimikan. Ginugol ko ang buong buhay ko para makaahon. Ani niya habang hinahalo ang noodles. Gumigising ako na 5:00. Nagtitinda sa bangketa, naglalakad pa uwi. Hindi ako nagrereklamo, pero palagi kong iniisip, paano kung isinilang ako sa pamilyang tulad ng sayo? Alam mo, tinignan kita sa Google kanina. Nakita ko yung yate mo, ang laki. Mas malaki pa sa buong barangay namin. Regalo yun ng tatay ko na makagraduate ako, pero hindi ko ginagamit. Bakit? Hindi ko alam. I don't really have the time to have fun. Kasi kung di problema ang kinakaharap ko, malamang pinagbabantaan ang buhay ko. Nagkatinginan sila. Sandali lang. Pero sapat para matahimik ang isa't isa. Nagpatuloy naman ito. Alam mo, Clara, hindi rin madali maging mayaman. Bawat tao sa paligid mo, may kailangan. Lahat sila may pakay. Hindi ko alam kung sino ang totoo. Hindi ko alam kung sinong pwedeng pagkatiwalaan. So, pwede bang maging valid reason na hihingi ako ng ransom sa'yo? Inosenteng tanong niya habang nakataas ang kilay. Mahina itong natawa. Well, if you want, I trust you naman. Hindi nakapagsalita si Clara. Napayuko siya habang inilalagay ang noodles sa Tupperware na ginagamit niyang mangkok. Di mo kailangan sabihin yan. Pero totoo, hindi mo ako tinanong kung magkano ang pera ko. Hindi mo ako tinulak palabas kahit delikado.
Hindi mo ako ginamit. Pilit niyang pinipigilan ng sarili na mapangiti. Tinago niya yon sa bahagyang pag-irap. Sus, kumain na nga tayo, habang mainit pa tong noodles. Tahimik naman silang kumain. Kahit papaano, hindi niya narinig na magreklamo ito sa ulam na inihahain niya. Basta kinakain lang nito kung ano man binibigay niya. Nang matapos kumain, tumayo siya agad para iligpit ang pinagkainan. Tulungan na kita. Ha? Di mo naman alam maghugas ng plato eh. Then teach me. Natigilan siya at tinignan to. Bahagya pa siyang napaatras sa hindi niya inaasahang paraan ng paglapit nito. At na makita ang mata nito, nakita niyang tila kumikinang ito sa paningin niya. Bumuhos ang ulan na parang galit ang langit. Bumundol si Yero ang bawat patak. Tila kumakatok ang bagyo sa kanilang bubungan. Nakasandal si Clara sa pinto ng maliit na silid. Nakayakap siya sa kumot habang pinapanood si Kyle na naglalagay ng timba sa tagas ng kisame. Tumigil na yung mga naghahanap sa'yo, di ba? Tanong niya. Tumigil ang binata sa pag-aayos at tumingin sa kanya. Basang-basa ang puting t-shirt nito, kahit nasa loob ng bahay. Nag-igib ito kanina bago bumagsak ang ulan. Sa tingin ko, pero hindi pa rin ako sigurado kung ligtas na talaga. Kailangan mo na sigurong umalis, Kyle. Tumayo ang binata malapit sa kanya. Tinapik ang kumot sa upuan at humarap sa kanya. Ayaw mo na ba ako makita? Di naman yun yung sinasabi ko. Hindi pa rin ako nakakabalik na maayos sa pwesto ko. Malamang namimiss na ako ng mga suki ko. Kasi hindi tayo naglalaro dito. I am not playing with you. Pero hindi mo rin siniseryoso. Ilang linggo ka na nandito. Hindi ko rin naman masisiguro yung kaligtasan mo palagi. What if dito ka nila maabutan? Di konsensya ko na yon, doble-doble. At diba, bilyonaryo ka naman? Ikaw ang boss nila. Eh di bumalik ka na lang or tumawag ng backup para sa proteksyon. Pero ikaw na ang boss ko. Sabay ngiti pa nito sa kanya. Hindi to nakakatawa ha. Dapat mag-isip ka ng plano. Wala ka bang balak na bumalik sa negosyo mo? Lumapit si Kyle. Tumigil ito isang dangkal mula sa kanya. Hindi naman siya umatras. Gusto ko rin naman bumalik. Pero hindi ko rin kaya itanggi na ayaw ko umalis. Napasinghap si Clara. Kasunod, nag-ingay ang kisame nang mas lumakas ang ulan. Kumurap-kurap ang ilaw. Isang saglit yon na nagningning. Napuno ng katahimikan ang pagitan nila. Walang salitang sumunod. Tanging tunog ng ulan, ng mga patak sa sahig, ng kabog ng dibdib nila. Brown out. Kunin ko lang yung kandila. Wag na, nandito naman ako. Natigilan siya pero tumayo pa rin siya. Kahit hindi sigurado ang hakbang. Ramdam niya ang init ng katawan ni Kyle. Kahit hindi niya nakikita ang mukha nito. Nang may dumampi sa braso niya na banayad at mainit, pakiramdam niya nangalay ang dibdib niya sa bigat ng diwa. Kyle. Huwag ka matakot. Hindi ako natatakot sa dilim. Natatakot akong baka mali itong nararamdaman ko. Huminga ng malalim ang binata. We're just the same. Isang iglap ang lumipas. Ramdam niya ang hininga nito sa kanyang pisngi. Napatikom siya ng labi pero hindi siya umatras. Hindi rin siya lumapit. Nandun sila. Sa pagitan ng pagpipigil at paglaya. Sa pagitan ng hindi pwede at baka pwede. Isang patak pa ng ulan. Isang huni pa ng hangin. Lumapat ng marahan ang kamay ng binata sa pisngi niya. Nag-init ang balat niya dahil doon. Napapikit siya dahil sa lakas ng nararamdaman niya. Pero sa mismong segundo na halos magdampi ang labi nila, agad na umurong siya. Hindi pwede. Bulong niya. Why? Narinig niya ang bahagyang sakit at pagtataka sa himig ng binata. Hindi ko alam kung totoo to. Baka dala lang ng ulan. Baka dahil lang sa takot o sa init ng katawan o sa pagiging magkaiba ng mundo natin. Umatras si Kyle, pero hindi ito bumitaw sa kanya. Totoo to para sa akin. Hindi sapat yun. Hindi ko kaya masaktan dahil sa pansamantalang damdamin. Hindi naman to romance movie, no? Hindi uso sa totoong buhay yung gap sa wealth status. Pero nararamdaman mo rin, di ba? Hindi siya sumagot. Hindi niya alam
kung bakit simula nung una pa lang, may kakaiba na siyang nararamdaman dito. Pinilit naman niya ang sarili na pigilan yon. Niyakap siya ng lamig mula sa basang sahig, mula sa nabasang damdamin. Tumalikod siya at agad kinuha ang kandila sa mesa. Sinindihan niya yun gamit ang posporo. Kumalat ang mahina pero mainit na liwanag sa maliit na silid. Di naman tutungkol sa kung anong nararamdaman ko eh. Magpalit ka na ng damit, matulog ka na rin. Masyado nang malalim ang gabi. Umiihip ang malamig na hangin sa gilid ng bundok. Tumigil si Clara sa harap ng malapalasyong rest house. Kumirot ang dibdib niya sa laki at linis ng lugar na yon. Hindi niya kayang sanayan ang sarili sa ganitong klase ng mundo. Pero nandito siya, hawak ni Kyle sa kamay, at tila wala siya ibang pagpipilian kundi sumunod. Kailangan mo lumayo sa Maynila. Mas delikado ka ngayon kaysa sa akin. Anito, hindi ko naman hinihingi ang proteksyon mo. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Alam ko, pero ayoko ipagsapalaran yun. Tumingin siya sa mga mata ng binata. May bahid ng pag-aalala sa mga titig nito at ang hindi niya may paliwanag na ekspresyon. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob ng rest house. Pinuno ng mamahaling kagamitan ng sala, ang sahig na gawa sa kahoy, kumikinang sa kinis. Tahimik ang paligid, pero parang may bumubulong sa puso ni Clara na bahagyang negatibo. Are you hungry? Agad siyang umiling. Pagod lang. Tumango si Kyle at lumapit sa kanya, bago nito marahang hinawakan ang balikat niya. Pwede ka magpahinga sa kwarto sa taas dun sa kaliwa. Tanaw mo ang buong farm. Hindi siya sumagot. Hindi siya umalis sa kinatatayuan niya. Pinagmasdan niya lang si Kyle. Ang suot nitong simpleng gray shirt, ang buhok nitong medyo magulo, ang mga mata nitong parang gustong magsabi ng maraming bagay pero pinipiling manahimik. Ba't mo to ginagawa? Tanong niya sa halos pabulong na paraan. Ang alin? Ito, lahat ng to. Hinawakan ng binata ang kamay niya. Dahil di ko kaya mawala ka. Every day that I've spent with you in your house, it make me feel like I'm home. Sa bilis ng pagtibok ng kanyang puso, parang gusto na nitong kumawala, na parang kumakatok at tila sumisigaw. Tama na, Kyle. Huwag mo nang gawing mahirap to. Hindi ko ginagawa to mahirap, Clara. I'm being true to you. Totoo. Sa'yo siguro, pero para sa akin hindi. Hindi ako sanay sa ganito. Sa mundong to, sa pakiramdam na totoo pero parang pansamantala lang. Alam ko, pansamantala lang to. Mabilis ngunit maingat na hinawakan ng binata ang kanyang muka, bago marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi mo kailangan matakot. Pero natatakot ako. Nagtama ang kanilang mga mata. Pareho silang hindi gumalaw. Ni hindi rin sila huminga, para silang dalawang kaluluwang nawalan ng pangalan. Pero nagtagpo sa gitna ng katahimikan. Unti-unting lumapit si Kyle, hindi ito nagmadali. Tila sinisigurado nitong hindi siya kailanman sasaktan. Huminga siya ng malalim, bago isinara ang mata, at doon tuluyang naglapat ang kanilang labi. Mainit yun, mabagal ngunit malalim. Hinanap niya ang hangin sa pagitan ng halik. Naramdaman niya ang haplos ng palad ni Kyle sa kanyang likod, sa braso, sa balikat. Wala nang natirang tanong sa isip niya. Dinala siya ng binata sa kwarto sa itaas, habang ang mata nito hindi pa rin bumibitaw sa kanya. Nang tuluyang isara ang pinto, nag-usap ang bawat haplos, ang bawat halinghing, bawat buntong hininga. Ipinikit ni Clara ang kanyang puso sa takot, sa duda, sa realidad. At binuksan niya ito sa sandaling yun, sa init ng katawan ng lalaking minahal niya nang hindi namamalayan. Tumila ang ulan kinabukasan. Umaga na pero hindi pa rin siya gumagalaw sa kama. Tahimik naman ang binata sa tabi niya. Nakayakap sa kanyang bewang at mahimbing na natutulog pa. Nakatitig lang siya sa kisame. Wala na ang kilig na naramdaman niya kagabi. Wala na ang lambing. Ang natitira na lang, katotohanan. Hindi ito pag-ibig. Hinawakan niya ang sariling dibdib. Ramdam niya ang init ng gabing lumipas. Pero mas matindi ang lamig na bumalot sa puso niya. Hindi niya dapat hinayaan to.
Hindi dapat siya bumigay. Alam niyang hindi siya kabilang sa buhay ni Kyle De Vera. Hindi siya bahagi ng mundo ng mga CEO, mga bodyguards, at rest house na may tanawin ng buong bayan. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Dinampot niya ang damit sa sahig at mabilis na nagbihis. Tinignan niya si Kyle, payapa ang mukha nito na tila walang problema sa mundo, pero alam niya hindi totoo yun. Hindi sila totoo. Nagmamadaling inayos ni Clara ang maliit niyang bag, tiniklop ang lumang blouse at basta nalang siniksik sa loob kasama ang ilang piraso ng pera niya. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng ulan sa labas at mahinang hilik ni Kyle ang pumupuno ng silid. Lumapit siya sa kama. Nakahiga si Kyle, mahimbing ang tulog nito. Nakatakip ang isang braso sa mata, habang bahagyang bukas ang bibig. Tinignan niya ito pero hindi siya nagsalita. Marahang gumuhit ang luha sa pisngi niya. Isang hakbang pa. Baka gisingin niya na ito. Isang bulong pa. Baka sabihin niyang hindi niya kayang umalis. Pero pinili niyang tumalikod. Binuksan niya ang pinto. Humakbang siya palabas. Isinara ito ng walang ingay. Wala siyang iniwang sulat. Wala siyang paliwanag. Wala siyang kahit ano, kundi ang katahimikang pilit niyang niyakap. Bumungad sa kanya ang malamig na hangin at ang rumaragas ang ulan. Naglakad siya. Basang-basa ang katawan. Mabigat ang bawat akbang. Pero hindi siya huminto, hindi siya lumingon. Hindi ito pag-ibig. At hindi ito magiging totoo kailanman. Umaalog ang lumang electric fan sa sulok ng silid. Umuugong ang ingay nito habang nanonood si Clara sa TV. Hawak niya ang tinapay na nilagyan ng palaman pero hindi niya ito kinagat. Malamig na ang kape niya, pero mas malamig pa sa kamay niyang nanginginig. Biglang nag-flash sa TV ang mukha ni Kyle. Breaking news! Kyle De Vera, the CEO ng De Vera Holding, is still missing. Huling namataan ng negosyante noong nakaraang linggo. At ngayon, nananawagan ng fiancé nito, si Celeste Valencia, sa publiko upang humingi ng tulong. Agad na tumigil ang mundo niya, ni hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Bumungad sa screen ng isang babae. Makinis, eleganteng nakaputing dress, habang umiiyak sa press con. Please? Umiiyak na sabi ng babaeng nangangalang Celeste. Kung nasan ko man, Kyle, come back home. I can't live a life without you. I love you so much. Please come back home. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Humigpit ang hawak niya sa tinapay hanggang madurog ito sa palad niya. Bumulong ang isang reporter. Celeste Valencia, longtime girlfriend and rumored fiancé of Kyle De Vera, has finally spoken out. Sources say their engagement announcement was supposed to happen next month. Mabilis na bumagsak ang mundo niya. Mabilis na tinanggal niya ang TV plug mula sa saksakan. Tumigil ang ingay nun na naging dahilan kung ba't tumahimik ang paligid. Pero hindi tumigil ang dagundong ng puso niya. Fiancé. Napaupo siya sa sahig. Habang niyayakap ang tuhod, habang pilit niyang iniintindi ang nararamdaman. Ibinigay niya ang sarili niya kay Kyle, hindi lang ang katawan niya, kundi pati tiwala, ang mga panaginip, ang bawat buntong hininga na may halong pag-asang baka. Baka pwede siyang maging mahalaga. Pero ngayon sa isang iglap, nagising siya sa kasinungalingang yun. Kinamit mo lang ako. Bulong niya. Pilit pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi siya pwedeng madurog. Pero sa bawat tikbini sila sa TV, sa bawat titig nitong puno ng sakit, tila sinasaksak ng realidad ang puso niya. Hindi siya para sa akin. Tumayo siya at lumabas ng boarding house. Humampas ang araw sa balat niya, pero wala siyang naramdaman. Inilibot niya ang mata sa paligid. Mga tricycle, usok, putik, sigawan, lahat yon pamilyar. Pero ngayong naranasan niya isang gabi sa mundo ni Kyle, mas lalo niyang naramdaman kung gaano siya kaliit. Nagsimula siyang maglakad, pero hindi niya alam kung saan pupunta. Basta kailangan niyang lumayo, kailangan niyang huminga. Nang magring ang cellphone niya, kinuha niya yun at tinignan. Si Kyle. Hindi niya yun sinagot. Tumigil siya sa ilalim ng poste. Pinapanood ang pag-vibrate ng cellphone sa palad niya. Paulit-ulit yun, walang tigil. Pero hindi niya na kayang makinig pa dito. Pinatay niya ang tawag, agad binulsa ang cellphone. Nagpatuloy ang lakad niya. Puno ng kirot.
Puno ng galit. Pumasok siya sa isang karinderya. Doon, nag-order siya ng kape kahit hindi niya ito kailangan. Umupo siya sa sulok na tahimik habang nanginginig ang mga daliri. "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Sabi ng tinderang babae. Tumango siya at pilit nang ngumiti. "Oo, okay lang." Pero hindi yun totoo. Hindi siya okay. Hindi siya kailanman magiging okay. Hindi niya makakalimutan ang mga mata ni Kyle habang sinasabi nito na, "Hindi kita pababayaan." Hindi niya makakalimutan ang init ng yakap nito habang nagkukunwaring totoo ang sandali nila. Pero ngayon alam niya na. Alam na alam niya na. Tinigilan ka niya. Kasi may babalikan siyang iba. Biglang pumasok ang dalawang babae sa karinderya. Nag-uusap ang mga ito gamit ang malalakas na boses. Grabe no, ang ganda ni Celeste. Ang swerte niya. Siya pa talaga ang fiancé ni Kel de Vera. Kung ako yun, di ko na palalayain. Mas lalo siyang natahimik. Yumuko at tinakpan ang mukha gamit ang palad. At hindi niya alam kung paano siya babangon mula dito. Pero kailangan niya. Kahit durog na durog, kailangan niyang manatiling buo. Tumayo siya. Bago niya iniwan ang kape at lumabas ng karinderya, habang naglalakad, binuburan niya sa kanyang isip ang bawat sandaling pinaniwala siya ni Kyle. Hindi siya papayag na maging panandalian lang. Hindi siya para sa isang lalaki na gumagawa ng kasinungalingan sa likod ng bawat halik. Ang magandang araw kanina, napalitan ng malaking itim na ulap. Kasunod nun, ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan na wala man ng babala. Pero hindi siya tumakbo. Hindi siya humanap ng masisilungan. Tinanggap niya ang malamig na simoy ng hangin at ulan. Hinayaan niyang hugasan ng ulan ng luha niya. At sa ilalim ng madilim na kalangitan, bumulong siya. Hindi mo na ako makikita, Kyle. Tapos na ang kwento natin. Nang magmulat ng mata si Kyle, agad niyang hinaplos ang kutsyon. Hinanap ang init ng katawan ni Clara. Ngunit walang bumunga doon. Wala ang babae. Napamulat siya at agad na pabangon. Clara! Pero sinagot siya ng katahimikan ng buong rest house. Walang tunog ng dalaga. Walang yabag, walang tunog ng tasa o kutsara, walang amoy ng kape, walang ingay ng tumatawang babae sa maliit na kusina. Mabilis siyang bumaba na hagdan. Binuksan niya ang pinto, wala na ito sa labas. Tinawagan niya sa cellphone pero naka-off na yon. Napaupo si Kyle sa gilid ng mesa. Napatitig siya sa sahig. Tumama ang sikat ng araw sa mukha niya pero nanatili siyang malamig. Umalis siya. Hindi man lang nagpaalam. Tumayo siya bago sinuyod ang buong bahay. Baka nag-iwan ito ng clue, ng sulat, ng kahit anong palatandaan kung bakit at saan ito pumunta pero wala siyang nahanap. Ang naiwan lang ay ang amoy ng shampoo ni Clara sa unan at ang kirot sa kanyang dibdib na hindi niya alam kung paano tatapusin. Bumalik si Kyle sa lungsod. Dumaan siya sa malaking gate ng mansyon niya sa Forbes Park. Inabutan siya ng mga tauhan pero hindi niya sila kinausap. Dumiretso siya sa loob sa mismong opisina niya. Binuksan niya ang computer at agad nagbukas ang browser. Hinalughog niya ang social media. Tinignan niya ang mga groups, lumang Facebook account ni Clara kung meron pero wala. Nang mawala na ang option, agad niyang tinawagan ng private investigator niya. Hanapin mo si Clara Ortega. I-email ko sa iyo ang picture. Know everything about her. Lumipas ang araw at nakatanggap siya ng balita. Wala raw update si Clara sa birth records ng Maynila. Wala ring updated government ID. Hindi rin nag-register sa kahit anong health center nito nakaraang buwan. Para itong usok na bigla na lang nawala, parang panaginip lang. Bakit ka nandito, Clara? Tanong ng tiyahin habang inaayos ang banig. Pagod na ako, tita. Gusto ko lang magpahinga. Mag-umpisa ulit. Bumalik ulit siya sa bangketa. Binuksan niya ang maliit niyang stall ng accessories. Pinaliligiran siya ng ingay ng kalsada, mga sigaw ng tinderang may dalang gulay, mga bata sa likod ng jeep na naghahabulan. Muling bumalik sa dati ang buhay niya. Tahimik siyang tumatawa sa mga customer niya, habang mahigpit ang hawak sa bracelet na kanyang paninda. Maya-maya, malinis niyang inayos ang bawat kwintas, bawat hikaw,
bawat simpleng bracelet. Inayos niya para hindi lang magbenta, kundi para buuin ang sarili niya, paisa-isang piraso. Sa tuwing gabi, nakatingin siya sa kisame. Inaabot ng alaala ang mga gabing kasama niya si Kyle. Ang lambing, ang halik, ang katahimikan sa pagitan nila. Pero sa tuwing gigising siya, pinipilit niyang ilibing ang alaala. Ano nangyari? Agad na tanong niya nang makita ang batang humihikbi sa isang gilid. Na-snatch po yung paninda ni Mama. Iyak ng bata. Hindi naman siya nagdalawang isip. Tumakbo siya pabalik sa stall, kumuha doon ng 5 pares ng hikaw bago agad binigay sa bata. Bigay mo yan sa mama mo. Ibalik niyo sa akin pag okay na kayo. Agad naman nagpasalamat ang bata sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Muling bumalik ang liwanag sa mata ni Clara. Hindi niya kailangan ng milyon. Hindi niya kailangan ng mansyon. Hindi niya kailangan ng bilyonaryo para maging buo. Bumalik siya sa stall. Tumayo siya doon ng tuwid. Hinarap niya ang mundo na parang hindi siya kailanman nadurog. Matigas ang panga ni Kyle habang nakatayo sa harap ng media wall. Kumikistap ang kamera kaliwat kanan ng sigawan ng mga reporter. Hawak ni Celeste ang braso niya, nakadikit sa katawan niya, parang sabik ipakitang sila nga ang perfect couple. Ngunit nanatiling malamig ang mata ng binata. Hindi siya ngumiti, ni hindi niya tinapunan ng sulyap si Celeste. Tumangulang siya gaya ng utos ng board members ng De Vera Holdings. Kailangan niya raw pagtakpan ng gulo, ang pagkawala niya, ang chismis na may kinalaman siya sa money laundering at attempted kidnapping. Isang magandang muka ang kailangan ng kumpanya at sa tingin ng mga ito, si Celeste ang sagot. Lumapit ang isang reporter. Mr. De Vera, totoo po ba matagal niyo ng plano magpakasal kay Miss Celeste? Hindi siya agad sumagot. Pinigilan ni Celeste ang kaba sa muka. Pinistil nito ang braso niya ng marahan na parang paalala. Matagal na namin pinag-uusapan. Ngayon lang kami nagdesisyong i-anunsyo sa publiko. Walang emosyon niyang sagot. Nagpalakpakan ng mga tao. Nagsigawan ng ilang fans ni Celeste sa likod ng cameraman kasabay na pagpapaulan ng confetti sa kanilang kinalulugaran. Ngumiti ang babae bago ito umakbay sa kanya habang kumakaway sa mga tao. Pero, nanatiling tuwid ang likod ni Kyle. Walang kagalak-galak sa katawan. Pagbalik nila sa sasakyan, binuksan niya ang pinto para sa sarili. Pumasok siya na hindi tumitingin sa kasama. You don't have to look like a corpse in front of the press. Inis na sabi ni Celeste, kailangan natin maging believable. Tumingin siya sa babae. I never said that I like doing that. Of all people, you know na napilitan lang ako. But you already did it. Ba't ka pa magrereklamo? Hindi naman kita pinilit. But you used the company, right? You used my name. At kung akala mong hindi ko malalaman ang ginagawa mo sa likod ng press release na to, nagkakamali ka. Nanahimik si Celeste bago huminga ng malalim. You should fix your attitude, Kyle. Dahil kapag bumagsak ang stock value natin, pati pangalan mo, madadamay. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa bintana habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Kumukulo ang dibdib niya pero nilunok niya ang galit. Pagka-uwi niya sa mansyon, dumiretso siya sa private office, sinara niya ang pinto, binuksan ang laptop, tumawag sa isang tao, si Nathan, ang private investigator na kinuha niya. May bago ka bang balita? Sumagot si Nathan sa kabilang linya. May natrace akong bank transaction. Galing sa isang offshore account na konektado sa dating assistant mo, si Jonas. Nanlamig ang katawan niya sa pangalang binanggit nito. Jonas? Ang tagal na nun sa kumpanya. Exactly. Matagal na siya doon kaya hindi siya pinaghihinalaan. Pero nagsimula ang malalaking galaw sa accounts 3 buwan bago ang attempted kidnapping mo. And guess what? Konektado ang account sa isang dummy corporation na hawak ni Celeste. Agad na natigilan siya at hindi nakagalaw ng ilang segundo. Are you sure? May hawak akong kopya ng transactions. Ipapa-forward ko sa'yo ngayon. Nag-pop up ang email notification sa screen. Binuksan niya ang file. Sinuri niya ang bawat entry. Mga code na accounts, reference numbers, mga halagang milyon-milyon. Dahil doon sumakit ang ulo niya. Hindi siya nagkamali. May nagtatangkang pabagsakin siya at nang suriin niya ng mas malalim, lumitaw ang mas masaklap na katotohanan.
Kasama sa mga suspicious calls si Lucas, ang pinsan niya nakaupo rin sa board. Fuck! Napamura siya. Tumayo siya at tinadyakan ng upuan. So they're all in this together. Tumawag ulit si Nathan. May gusto ko ipakita. Nag-meeting si na Lucas at Celeste 3 araw bago ka na-kidnap. Wala sa calendar mo ang meeting. Off record. Nasa na CCTV record? Nasa akin. Isasend ko. Lumabas sa screen ang video. Nakaupo si Celeste sa isang coffee shop, naka-shades pero halata ang kilos. Umupo din doon ang pinsan niyang si Lucas. Nag-usap ang mga ito ng halos kalahating oras. Hanggang sa nag-abot ng envelope ang lalaki. Demonyo. Pamilya ko pa talaga. Sinuntok niya ang mesa. Umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ang tunog. Hinawakan niya ang gilid ng mesa habang pinipilit kontrolin ang sarili. Maghintay lang kayo. Lalabanan ko kayo sa larong sinimulan niyo. Humarap ulit si Kyle sa boardroom ng De Vera Holdings. Maayos ang suot, formal ang tindig, pero malamig ang mga mata. Ba't ka nagmamadaling ipaanala ibang board decisions? Tanong ni Lucas na tila walang alam sa nangyayari. Tinignan niya ito ng malamig. Well, I have to clear some irregularities. Anong klaseng anomalya? Singit naman ni Celeste na nakaupo sa tabi ng board chairman. In time, nalalaman niyo rin. Sagot niya. Tinignan niya ang buong board. Isa-isa niyang sinuri ang mukha ng mga ito. May halong kaba, pagtataka at takot. Hindi siya nagbitiw ng salita. Tumayo siya at lumabas ng boardroom. Pagdating sa opisina, muli niyang binuksan ang laptop. Doon tinawagan niya ang abogado. Simulan mo na ang proseso. Kailangan ko mapaalis si Jonas at ilabas natin ang investigation report tungkol sa embezzlement. Sigurado ka? Handa ka na ba sa gulo? Tanong ng abogado sa kabilang linya. Tumingin siya sa salamin. Kitang-kita niya ang malamig niyang refleksyon. Matagal na akong handa. Pero ngayon wala na akong kinatatakutan. Wala na akong dapat protektahan. Dahil iniwan niya na ako. Naglakad si Kyle papasok sa grand ballroom ng De Vera Holdings. Suot ang itim na tuxedo. Matigas ang kanyang ekspresyon at matalim ang mga mata. Nagbubunyi ang mga stockholder. May kasamang wine at champagne pero nanatili siyang malamig. Nakangiti si Celeste habang lumalapit sa kanya. Humawak pa ito sa braso niya na parang walang nangyari. Perfect timing. Ipapakita mo na ba sa kanila kung gaano ka loyal sa kumpanya? Tumango naman siya. Oo, ibibigay ko lahat ng hinihingi nila. Nang humarap siya sa entablado, tinanggap niya ang mic mula sa host. Good evening. Panimula niya. First of all, thank you for all the support to De Vera Holdings this year. But before we proceed to our celebration, let me announce the important development. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit hindi ngumiti si Kyle. Itinaas niya ang kamay at tumigil ang music. Ngayong gabi, ilalantad ko ang katotohanan. Bumukas ang screen sa likod ng stage. Lumabas ang CCTV footage ni Celeste at Lucas. Nagpapalitan ng envelope, pirmahan ng mga papeles sa tawanan. Dahil doon, nagkagulo ang ballroom. Celeste, what's the meaning of this? Sigaw ng isang investor. Ngumisi naman siya. Well, obviously, ginamit nila ang pangalan ko. Nilaso nila ang loob ng kumpanya. Pero higit sa lahat, sinaktan nila ang isang taong walang laban. Napalunok ang babae. Kyle, wait! You can't fool me anymore. Lahat ng kasinungalingan mo, na-report ko na. Lahat ng galaw mo, sinundan ko na. Bigla namang bumunot ang baril si Lucas mula sa coat nito. Anong gusto mo mangyari, Kyle? Mapahiya kami sa harap ng mundo? Ngunit bago pa ito makapagpapatok, mabilis na pinasok ng security ang ballroom at agad dinakip ng mga ito si Lucas. You can't escape anymore. Ani Kyle. Ngunit biglang dumilim ang ballroom. Kumislap ang mga emergency light. Kasunod noon, bumulong sa headset ang isang security. May hostage sa rooftop. Babaeng pinangalan ng Clara Ortega. Nanlaki ang mata ng binata sa narinig na pangalan. Clara? Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya palabas ng ballroom. Binilisan niya ang bawat takbang. Sumakay siya sa elevator, bago agad pinindot ang rooftop. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng malakas na hangin. Doon niya natagpuan na nakatayo si Clara sa dulo ng rooftop. Hawak ng isang lalaki. Dating tauhan ni Lucas. May baril ito sa sentido ng dalaga. Isa pang hakbang, babadilin ko siya.
Sigaw ng lalaki. Clara! Nag-aalalang tawag niya dito. Umalis ka na, Kyle. Wala kang utang sa akin. No, hindi kita iiwan. Umakbang siya habang mariin ang paningin. Bitiwan mo siya. Subukan mo lumapit. Pareho kami mamamatay. Tumingin ang dalaga sa kanya. Ang mga mata nito'y namumugto. Bakas doon ng takot. Lumaban ka lang. Huwag mo na ako alalahanin. Ngunit hindi siya umatras. I am the one you want. I am the De Vera. Ako ang nagbunyag sa inyo. Pakawalan mo siya. Natigilan ang lalaki, tila nagdadalawang isip ito. Agad namang sinipa ng dalaga ang lalaki. Tinamaan ang tuhod nito na naging dahilan kung bakit nabitawan nito ang baril. Sumigaw siya, pero mabilis na bumunot si Clara ng improvised blade mula sa garter ng palda nito at sinaksak sa balikat ng lalaki. Napaurong ito. Mabilis na lumapit si Kyle at hinatak si Clara papunta sa kanya. Nagkalat ang dugo sa rooftop, pero hawak na rin niya ang dalaga. Parang ayaw niya nang bumitaw kailanman. Bakit ka bumalik? Pwede ka naman lumayo. Pwede mo na akong kalimutan. Ayoko na sana. Pero hindi ako patatahimikin ng puso ko kapag di ako bumalik. Tumulong ako dahil ayoko manahimik habang may masamang nangyayari sa'yo. Ayoko mamatay ka sa kamay ng taong pinagkatiwalaan mo. Natahimik siya bago marahang hinawakan niya ang pisngi nito. I'm not perfect. Pero sa harap mo gusto ko magsimula ulit. Hindi sapat ang salita. Patunayan mo. Nilingon niya ang papalapit ng mga pulis. Pinunit niya ang manggas na damit niya. Tinakpan ang sugat ng dalaga. We will unfold every lies they created. Thank you for coming back, Clara. 2 araw na ang lumipas at nagsalita si Kyle sa harap ng media. Isinalaysay niya ang buong sabuatan. Inamin niya ang pagkukulang, pero pinakita din niya ang ebidensya, mga video, audio recordings, testimony ng mga tauhan na pinilit ni Lucas at Celeste. Umiyok ang social media. Naging trending topic si Clara Ortega, ang babaeng tumulong sa isang bilyonaryo, ang babaeng palaban. Nag-viral ang larawan ng dalaga na duguan, pero matatag na nakatayo sa rooftop. Tinawag siya ng media, The Undefeated Clara. Payapa ang gabi. Habang nakaupo sila sa terrace ng bagong rest house ni Kyle, marahan na hinawakan niya ang kamay ni Clara. Ngayong tapos na ang gulo, pwede na ba tayo magsimula ulit? Depende. Ano bang klaseng simula? Yung hindi na tumatakbo. Hindi na ako nagtatago. Yung kasama kita sa hirap at gulo at sana, sa saya. I'm not sure about this, Kyle. Hindi ako sigurado dito. Even me. I'm not sure either. Pero sigurado ako ikaw ang gusto ko makasama. You are my protector, my savior, my only woman. Umirap siya, pero agad ding umiti. Subukan natin. Tahimik pa rin ang gabi. Malamig ang simoy ng hangin sa terrace ng rest house. Walang masyadong bituin, pero sapat na ang liwanag ng buwan para masilayan ang mahinhinang ngiti sa labi ni Clara. Suot niya ang simpleng pulang sweater na binili niya sa ukay kanina. Okay ka lang? Tanong niya habang sinusulyapan si Kyle. Tumango naman ito. Ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip, kinuha niya ang isang brown envelope mula sa loob ng hoodie niya. Maingat niya itong iniabot sa dalaga. Para sa'yo. Ano to? Hindi ko alam kung dapat ko pa bang sabihin ngayon, pero kailangan mo malaman ang totoo. Kinuha ng dalaga ang envelope. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ito. Isa-isang lumabas ng dokumento, birth certificate, police report, larawan ng isang batang babae na may hawak na teddy bear. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Parang bumagal ng lahat sa paligid niya. Anak ka ng pamilya Estrella. Ani Kyle nang marahang tumingin muli sa dalaga. May-ari na Estrella Group. Isa sa pinakamalaking conglomerate sa Visayas. You were kidnapped when you were 2 years old. Walang ransom demand, walang lead. Nawalan sila ng pag-asa hanggang ngayon. Paano? Paano mo nalaman to? I hired an investigator. Nung lumabas ang pangalan mo sa media, may isang detective mula sa Cebu na nagpadala ng email.
Matagal ka nilang hinahanap. Nag-match ang DNA mo sa file nila. Pati birthmark mo sa likod ng tenga, lahat tumugma. Hindi agad siya nakapagsalita. Umuugong ang tenga niya. Nabigla ang puso niya sa bigat ng revelasyon. Parang may sumabog na tahimik sa dibdib niya. Lahat yon, lahat ng tanong niya, hindi niya kailanman inisibisa. Ba't wala siyang alaala ng mga magulang? Ba't kailangan niyang kumayod? Lalo na't bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang nanay Rosa na kanyang kinalakihan. Clara, ayokong guluhin ang mundo mo, pero karapatan mong malaman kung sino ka talaga. Hindi ako handa. I know. Pero hindi ko kayang itago sa'yo. I had to tell you the truth. Tumulo ang luha sa pisngi ni Clara. Pumatak ang luha niya sa papel. Bakit ngayon lang? Ba't ngayon ko lang nalaman na may pamilya ako naghahanap sa akin? Umupo ang lalaki sa tabi niya at mahigpit siyang niyakap. Kasi ngayon lang kita natagpuan. Gusto ko lang naman ng tahimik na buhay at syempre maraming pera. Ayoko ng ibang gulo. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Walang pipilit sa'yo. Pero kung gugustuhin mo makilala sila, nandun sila naghihintay lang. Hinawakan niya ang papel. Tinignan niya ang larawan ng batang babae. Larawan niya. Nasa mga kamay pa nito ng parehong laro ang teddy bear na nasa baol ng yumaong si Nanay Rosa. Totoo nga. Natatakot ako, sabi niya. Ramdam ang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Paano kung di nila ako matanggap? Paano kung nagbago na sila? Paano kung ayaw na nilang kilalanin ng anak na kinupkup ng isang trabahador sa bangketa? Hindi nila hinihinging ibalik ka sa dati. Gusto ka lang nila makita. Gusto nilang marinig kung okay ka. Hindi ko alam kung sino yung babalikan ko. Ano nga ulit ang tunay kong pangalan? Amara Isabel Estrella. Pero para sa akin, ikaw pa rin ang Clara ko. Napangiti tuloy siya pero bahagyang malungkot. Magulo. Pero may kapayapaan sa gitna ng pagkalito. Amara. Ganda ng pangalan. Parang hindi ako yon. Pwede mong piliin kung sino ka. Pero gusto kong malaman mo na kahit anong pangalan mo, kahit anong apelyido, mahal kita. Tumingin si Clara sa binata. Nandoon pa rin ang kilalang aura ni Kyle sa mga mata. Pero ngayon, mas nangingibabaw ang sinseridad. Hindi niya minahal ang babae. Dahil isa itong Estrella. Kundi, ito si Clara. Salamat. Hindi ko pa kayang harapin ang lahat sa ngayon. Pero salamat. Hindi kita iiwan. Kahit ano pang piliin mong gawin. Ang gulo ng kwento ko. Pero ikaw ang pinakamagandang twist ng buhay ko. Sagot ni Kyle, saka siya muling niyakap. At sa katahimikan ng gabi, sa terrace kung saan lahat nagsimula at nabunyag, tahimik nilang tinanggap ang katotohanan. Hindi lang sa pagkatao ni Clara, kundi pati ang lalim ng pagmamahalan na hindi matitinag kahit ilang pangalan, ilang mundo, o ilang lihim ang sumingit sa pagitan nila. Mabagal ang hakbang ni Clara habang papalapit sa malaking gate ng Estrella Mansion sa Cebu. Bitbit niya ang envelope na binigay ni Kyle. Nanginig ang kamay niya pero matatag ang loob. Hinarap niya ang gwardya. Ipinakita ang ID at sulat galing sa private investigator na umalalay sa kanya. Pinapasok siya agad. Naglakad siya sa marble pathway na parang runway ng mga sikat. Malaking fountain ang bumubulwak sa magkabilang gilid. Mga orchid na parang mas mahal pa sa buong buhay niya ang nakahilera. Sa dulo ng daan bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas ang isang babae. Nakabistida ito, puti ang buhok, pero tuwid ang tindig, matalim ang mga mata. Kasunod dito ang isang lalaki na may hawig kay Clara. Matangos ang ilong, matikas ang katawan, at nanginginig ang labi habang nakatitig sa kanya. Tumigil siya sa tapat ng mga ito. Amara? Hindi siya agad nakasagot. Napalunok siya. Bago tumango. Ako po si Clara. Pero sabi nila, Amara din daw yung pangalan ko. Napakapit ang babae sa dibdib.
Bumuntong hininga ito na parang pinipigilan ng iyak sa loob ng mahigit ng 2 dekada. Lumapit ito sa dalaga. Hinawakan nito ang pisngi ni Clara, parang ayaw itong bitawan. Ako si Lourdes Estrella, ang mami mo. Sambit nito habang tuluyan ang pumatak ang luha. Niyakap ni Clara ang babae. Mahigpit yun na buong puso. Umiiyak silang pareho pero puno ng kapayapaan ang bawat luha. I am Joaquin, your father. And I'm sorry kung ngayon lang kita muling nayakap. Hindi na kumibo si Clara. Inabot niya ang kamay ng lalaki at niyakap to. Naramdaman niya ang pamilyang matagal nang nawawala at sa wakas natagpuan. Sa sumunod na araw, umaga pa lang, inaya siya ng ina sa veranda. Doon sila nag-agahan. Tinuro-turo ng ginang ang larawan ni Clara nung sanggol pa siya. May hawak na teddy bear. Parehong laruan na itinago ni Nanay Rosa. Siya pala nagpalaki sa'yo. Dapat, pasalamatan ko siya. Tumango si Clara. Siya ang nanay ko. Mahal na mahal niya ako. Kahit wala siyang kayamanan, binuhos niya ang lahat. Kung buhay pa siya ngayon, yayakapin ko siya ng mahigpit. Dahil, inalagaan niya ako. Habang nabubuhay siya. Nakangiti siya habang inaalala ang mga panahong magkasama sila ni Nanay Rosa. Makalipas ang 3 araw, dumating din si Kyle sa Cebu. Hindi ito nagsabi kay Clara, bigla na lang itong lumitaw habang nagpapahinga ang dalaga sa gazebo. Alam ko sinabi mong gusto mo mag-isa muna, pero hindi ko matiis, namimiss kita. Bungad ng binata habang may hawak na maliit na paper bag. Napailing na lang siya habang kagatang labi. Kala ko sanay ka na sa matitinding sitwasyon. Hindi ko kinaya ang isang araw na wala kang text. Inabot nito ang paper bag sa kanya, para sa'yo. Binuksan ni Clara yon. Nasa loob ang teddy bear. Luma na, pero malinis. May kasamang kwintas na may letrang K sa gitna ng heart pendant. Alam ko anak ka ng mayamang pamilya, pero gusto ko maalala mo pa rin kung sino ka. Hindi lang ikaw Estrella. Ikaw si Clara Ortega. Ang babaeng matapang. Ang babaeng tumindig sa sariling paa at ang babaeng minahal ko. Pwede ba ako umupo dito, sa tabi mo, kahit hindi ako parte ng pamilyang yon? Parte ka ng buhay ko, Kyle. Kahit anong yaman ang bumalik sa akin, ikaw pa rin ang magsisilbing tahanan ko. Hinawakan nito ang baba ni Clara. So official na ba to? Official saan? Officially, ikaw na ang girlfriend na ex-billionaire. Sino pa nagsabing ex-billionaire ka? Simula na mahalin kita, nagbago ang lahat. Hindi ko na kailangan ng kumpanya. Ang gusto ko na lang ikaw. Sa tingin mo madali mo ako mapapaibig? Hindi. Hinding-hindi. Pero babawi ako. Bawat araw, bawat segundo gagawin ko para sa'yo. Gusto mo sumama sa akin bukas? Pupunta kami sa lumang bahay ni Nanay Rosa. Ipapakilala kita bilang lalaking nagligtas sa akin. Lalaking nagligtas sa anak niya. Magsusuot ba ako ng barong o pampalengke? Nagbibirong tanong ni Kyle. Hindi ka nga marunong magsibak ng kahoy eh. Kung ganon, di huwag ka na sumama. Teka lang ah. Malakas ako sa ganyan. Kahit kahoy ng punong mangga pa yan, kaya ko. Huwag kang mayabang. Pero sige na nga, sumama ka ha. Sa veranda na Estrella Mansion, tumingin si Lourdes sa magkasintahang naglalakad sa garden. Mahigpit ang hawak ng dalaga sa kamay ni Kyle. Masaya ang mga ito, na nagtatawanan habang nilalaro ang teddy bear na para mga batang walang iniintinding problema. Naibalik na yung anak natin. May kasama pa siyang himala. Isang pagmamahal na hindi natin kayang bayaran. Sagot ni Joaquin. Pero isang kwento na karapat dapat ipaglaban. Sa paglipas ng araw, muling nabuo ang isang pamilya. Mula sa pagkakawatak-watak, nagsimula ang bagong kabanata. Hindi lang para sa mga Estrella, kundi para kay Clara at Kyle. Sa wakas, nagtagpo ang dalawang mundong dating magkalayo. At ngayon, magkasabay silang tatahak sa landas na puno ng pag-ibig, katotohanan at pag-asa. Mainit ang araw pero malamig ang simoy ng hangin sa rooftop ng bagong community center para sa mga sidewalk vendors.
Nasa gitna si Clara hawak ang mikropono. Nakaputi siya, simple pero elegante. Sa likod niya, nakatayo si Kyle. Nakangiti habang pinagmamasa ng bawat galaw niya. Bago ako naging Estrella, naging Clara Ortega muna ako. Ang babaeng naglalako ng kwenta sa Quiapo. Ang babaeng pinalaki ni Nanay Rosa. Tumahimik ang mga tao. Puno ang lugar ng mga vendor. Mga batang dati kasama niya sa kalsada at ilang empleyado ni Kyle na ngayon parte na ng foundation. Alam ko hindi madaling magbago ng buhay. Pero hindi rin natin kailangang itapon ang pinanggalingan natin. Dito ako lumakas. Dito ako natuto. Dito rin ako unang umibig. Napatingin siya kay Kyle. Kinindatan siya nito. Tumawa ang mga tao. Naging magaan ang hangin, parang yakap ng hapon. Isang taon ang lumipas bago ko natagpuan ang tunay kong pamilya. Pero hindi ko kailanman kinalimutan ang pamilya ko sa kalsada. Kaya narito kami hindi para magyabang kundi para tumulong. Nagpalakpakan ng mga tao. Ilang matandang vendor ang lumapit sa stage at nag-abot ng bulaklak. Isa ron ang dating kasamahan ni Clara sa bangketa, si Aling Inday. Sa mga oras na yun, nagkwento rin siya tungkol sa kung paano sila nagkakilala ni Kyle. Ikinuwento niya sa mga ito kung paano binago ni Kyle de Vera ang buhay niya mula sa simple, patungo sa masalimuot at ngayon, punong-puno ng pag-asa. Lumipas ang ilang buwan at sa harap ng maliit na simbahan sa Batangas, mabagal na naglalakad si Clara sa gitna ng aisle. Wala silang engrandeng kasal. Hindi rin nila pinaalam sa media, pero puno ng tunay na pagmamahal ang paligid. Naghihintay si Kyle sa altar, suot ang simpleng barong, at nang magtama ang mata nila ni Clara, sa bawat akbang, binalikan nila bawat alaala, ang putikan, ang mga sugat, ang kilig, ang sakit at tagumpay. Sa harap ng Diyos, sabay nilang binigkas ang kanilang pangako sa isa't isa. At pagkatapos ng intimate wedding nila, bumalik sila sa rest house. Gabi na pero hindi pa rin nauubos ang tawanan sa paligid. Habang nakaupo sila sa duyan, niyakap ni Kyle si Clara mula sa likod. Hindi ko akalaing dito tayo mauuwi. Kahit ako din naman, pero mas masarap ang ganito, yung hindi mo inaasahan. Bumagsak ang ulan, pero hindi sila tumakbo. Hindi sila nagtago. Sa halip, niyakap nila ang isa't isa. Habang nakamasid sa ulan na minsan naging saksi ng pag-iwas nila sa isa't isa. Ngayon, pareho silang hindi na tumatakbo. Huminga ng malalim si Clara. Kung sakaling magkaroon tayo na anak, ituturo natin sa kanya ang parehong aral na hindi kayamanan ng sukat ng dangal, kundi ang tapang at tibay ng puso. At ang tunay na pag-ibig, walang pinipiling estado. Sa dulo ng lahat, hindi marangyang kasal o malaking kumpanya ang nagdala sa kanila sa kaligayahan. Ang bumuo sa kanila, isang durog na puso, isang balang tinakasan, isang kuweba ng sikreto, at isang simpleng tuyo sa ibabaw ng kanin. At ang pag-ibig, kahit saan mo man ito simulang hanapin, kapag totoo, hahanap ito ng daan pabalik sa'yo. Dahil sa pag-ibig, hindi sukatan na estado sa buhay. Dumaan man ang pagdududa sa pagkatao sa pagitan nila, mananatili nila yon na aayusin. Dahil sa bisig ng isa't isa, natagpuan nila ang kayamanan na hindi kayang tapatan ng pera. At yon ay ang pag-ibig. The end. Hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin ang magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels, and also, they would be encouraged to
na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.